The DSWD's food bank called the Walang Gutom Kitchen has officially opened in Pasay City. And for details, we have Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, bakit matinawag na walang gutom? At totoo bang walang magugutom dyan na tao? Pops Lord, Denise, daan-daang mga individual ang nakinabang na ngayon sa bagong food bank na ito ng DSWD na tinawag na Walang Gutom Kitchen. No, nitong Lunes nga lang na binuksan ang Walang Gutom Kitchen dito sa Pasay at mahigit 500 individual na ang napakain mula noon. Pinagsamahan ito ng lakas ng public at private sectors ang proyekto na ito, kasama na dyan yung mga restaurants, hotel at iba pang food establishment na nagdo-donate ng kanilang pagkain mula sa kanilang mga chicken meals, burgers, hanggang sa mga in-house meals ng DSWD. No? Araw-araw naghahain sila, Pops Lord, Denise, ng almusal, tanghalian, at ang kanilang target na beneficiaries ay kasama yung mga kapatid nating naninirahan sa lansangan. No? Pero hindi lang problema sa gutom ang gustong masolusyonan ng programang ito. Layon din nilang mabawasan ang pagkaaksaya ng pagkain na imbes itapon, dito na lang dinadala ang sobrang pagkain at siguro naman daw nilang safe ito kainin. Actually, kanina, Pops Lord, Denise, no, naabutan natin yung mga may mga kumain ng almusal kaninang umaga at bumalik naman dito ng tanghalian. So yun yung isa sa positives dito. No? Pag kumain ka ng almusal dito, ay pwede ka ulit bumalik ng tanghalian at parehong libre yan makukuha. Ivan, sino bang eligible na, sino bang pwedeng kumain dyan at may hinahanap ba ng mga kung ano, ng mga dokumento o ano? Pops Lord, lahat actually ay pwedeng kumain dito sa food bank na ito, no, dahil nga ang kanilang target ay mabawasan yung hunger dito sa Pilipinas. So ang gagawin lang actually sa labas lang ng pinto, may registration booth doon sa labas. So mag-register lang sila yung kahit na yung individual at bibigyan sila ng staff. Kung saan naman, andito tayo sa may kitchen, no? Pakita ko na rin yung process dito, no? So pagkatapos doon sa may staff, di ba? Papasok sila dito at dito naman sila pipila at dito naman nila makukuha yung kanilang mga pagkain, no? Pero so far ngayon ubos na actually, no? So Pops Lord at Denise, ang pagkain dito nagsisimula around 6 a.m., no? 6 a.m. meron ng almusal na ready para kumain, para kainin ng mga individuals hanggang maubos nga yung kanilang supply for the day. Pops Lord, Denise. Ivan, yung anong oras na ba ngayon? Nasa like 20 minutes before 3 o'clock. Merienda na. Merienda na eh. Ano ba yung anong oras, gaano kahaba usually when it's service time, kunyari lunchtime, gaano kahaba yung itinatagal ng pag-distribute nila ng lunch? And ano yung projection? Ilan yung nabibigyan ng libreng pagkain araw-araw? Yes, Denise, no. Yung gaano karami, no, around 400 individuals araw-araw yung kanilang nabibigyan ng libreng pagkain dito. Kasama na dyan yung almusal at yung tanghalian, no. Pero binag-aaralan pa nila yan dahil nga meron nga nagiging repeat customers, may mga umuulit, no, mula dun sa umaga sa tanghali, no. At yung pagkuha naman ng pagkain mabilis lang dahil pagdaan lang nila doon ay makukuha na kagad nila at ready to get na yung kanilang mga pagkain at usually pagkatapos kumain ay umaalis na kagad yung ibang mga individuals at meron namang susunod na batch na papasok dito sa loob ng kitchen. Denise? In fairness, Ivan, mukhang maganda. Mukhang nasa loob ng mall itong kainan na to. Pero binanggit mo kanina na may mga kontribusyon mula sa ibang mga negosyo o mga establishmento. Okay, may idea ka ba, Ivan, kung sino-sino itong mga ito? Gaano ka-sustainable ang proyektong ito? And what's on the menu? Halimbawa, ano yung mga nakita mong mga siniserve? Actually, Pops Lord, Denise, kanina ang nakita natin nagbigay ng mga pagkain ay yung mula sa Jollibee at sa McDonald's. At meron din tayong mga nakitang from Minute Maid, no? So mga juice at food products. No? Kanina actually yung tanghalian dito ay yung chicken fillet mula sa McDonald's at may mga burger at mga Yum Burger pa na ipinamahagi dito. At syempre, meron din namang in-house na in-house cook dito sa loob ng kitchen. No? Kanina nakatikim tayo nung kanilang adobo at yung adobo naman masasabi natin masarap
naman, no? Tinanong din natin yung ilang mga individuals na nakatikim ng kanilang pagkain, no? At sinabi naman, satisfied naman sila sa kanilang kinakain. At yun nga, ang positive dito umaga, tanghali, meron na silang kakainin. Ang kanilang nalang daw hanapin ay yung kanilang panghapunan mamaya. Pops Lord. Ako may, Ivan, dun sa mga sinoserve, pwede bang may extra? Kunyari, extrang kanin. Hindi, kung ikaw, Bitin. Kunyari, hindi ka nakakain ng umagahan. Pwede ba yon? Denise, unfortunately, no, naka-portion kasi Oo. yung mga pagkain dito. No? So, usually kanina, they try to accommodate around 400 na katao. So, may times nga na kanina around, wala pang alas 12, wala pang 12:30, no? Nag-last call na sila. No? May narinig na parang 30 persons pa yung nasa labas, pero yung pagkain sa loob is for 33 persons na lang. So, pagkakasyahin nila yung natirang portions na yun para doon sa 30 persons, no? Pero pag naubos na yung mga portions at yung supplies dito sa loob ng kanilang kitchen ay wala na talaga, Denise. San banda yan sa Pasay, Ivan? At halimbawa, yung capacity ng kainan yan, kumbaga, ilang pamilya para mapuno lahat sa isang upuan yung lugar? So, Pops, ito ay nasa bandang Harrison, no? Sa may Harrison. Malapit to sa may Cartimar. No, a few minutes away from Cartimar, no, at ipapakita ko rin sa inyo yung itsura ng kitchen nila dito. No, ayan. Ito yung dining hall, no. Sa malaki, isang upuan, ito yung dining hall, ayan. Nakikita natin. Sa isang table, merong 6 na individuals, no. So, I believe it's around 80 to 100 na individuals yung kasya na kumain dito ng sabay-sabay. So ayan, nakikita natin, naglilinis na sila dahil maaga na nga natapos o maaga na ubos yung kanilang pagkain kanina dito, Pops Lord. Ang ganda. Sana hindi lang sa Pasay, sana magtayo ng ibang branches din. Ano? Sa QC, lalong-lalo na. Tanong mo, Ivan, kung gusto nilang buko salad. Joke lang. Okay, anyway, Ivan, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.